Isa na namang napakasarap na potahe. Masarap ba talaga ito? Bahala na kayong humusga, ano? Mahirap man kasi magbuhat ng sariling bangko, lalo na paggawa sa kahoy, mabigat. So, simulan na natin ang puro kalokohang pagluluto. Kagagaling ko lang pala sa Talipapat sa Oliverse, bumili ng mga sangkap. Di ko na videohan yung entrada ko, kaya ayan, bumalik ulit ako dyan sa may entrance fee ng aming kusina para makapag-model-model habang paparating dito sa paglulutuan nating lugar. Kailangan nakalabyas talaga yung jacket, kita yung balikat. At hindi tayo magbubukas ng freezer ng ref ngayon para lumiyad. Diba, nag-expect ka? Sa baba lang kasi yung puso ng saging lang na nandyan yung kukunin ko. Na-defrost ko na kasi kanina yung karne na lulutuin natin bago pa man ako mamalengke sa may Oliver's Save. Di ko naman na nabidyohan kasi papakita ko na naman lahat sa inyo. Ang ganda nitong puso ng saging na nabili ko. Fresh na fresh talaga kasi tignan nyo tumitibok-tibok pa siya. So ito na yung mga napamalengke ko sa Talipapa. Meron dyang pineapple juice, meron dyang ano yan? Ba't namalengke ako ng pata? Ay mali pala itong na voice over ko. Hindi pala ako galing save nito or sa Talipapa sa may talang. Galing talaga akong palengke nito. Buong akala ko kasi yung lulutuin kong pata dito, yung pata na hindi ko sinahog sa kare-kare, diba? Alam nyo naman yon. Kasi sabi ko nga noon baka magkaroon ng conflict of interest kaya di ko sinama sa kare-kare. Pero iba pala na iluto na nila yun. Ito, bagong bili ko talaga from palengke. So, i-disregard nyo na lang yung mga sinabi ko kanina na galing akong save, nag-defrost pa. Diyos ko, nalilito na ako sa dami kong raw videos na cooking vlog. Pinahiwa ko na rin pala yan ng maninipis. Actually, yan yung pata na, yung chilled na ba, hindi yung fresh talaga na nakasabit-sabit. May binibilhan kasi ako yan na mura, nasa 120 lang isang kilo. Kumpara doon sa pata na fresh, nasa 200 pesos. At natry ko naman ito lutuin dati pa. Akala ko noon hindi masarap. Tinry ko lang ba kasi nga mura. Expect ko iba yung lasa, iba yung amoy, ganon. Pero hindi naman pala nagkakalayo, be. Kaya ayun, ito na yung binibili ko. Mura pa, diba? So, hinugasan ko lang yan ng hinugasan ng 187 times. Tapos papakuluan ko ito ng matagal na matagal hanggang sa lumambot. Hindi natin to ipe-pressure cook. Mag-aaksaya talaga tayo ng gas for today's video. Actually, masarap din naman kasi talaga kapag hindi binigla yung pagpapalambot sa mga karne, diba? Yung dahan-dahan mo ba siyang pinakuluan, ganon. Nilagyan ko ng aromatics, sibuyas, luya, asin, pamintang buo, or discreet na bay. Tapos, syempre ang ating dried rosemary leaves from Nanay's Best. Diyan ako bumibili ng mga herbs and spices ko sa kanila. Ilagay ko yung link nila sa comment section, ha? Baka gusto nyo din. So, maghiwa na tayo ng mga aromatic expressions ng pakunya-kunyari lang. Tapos, ito na naman tayo sa may saging lang ang may puso para tanggalan ng palito ng posporo. Yan kasi yung matigas na part sa bulaklak ng saging, kaya ako tinatanggal. Hindi kasi yan madadigest ng katawan mo. Pag dumi mo, buo pa rin. Ayan, ang dami kong natanggal, diba? Mukha talagang palito ng posporo, ano? Akala nung iba, yung mismong bulaklak lang daw yung ginugulay ko sa puso ng saging. Ginugulay ko pa rin yung gitna. Yan nga yung pinaka-importante at pinakamalambot sa lahat, diba? Hindi ko lang nabibidyohan na tuwing nagbablog ako ng puso ng saging na hinihiwa yan. Kasi nga, dun sa pagtanggal pa lang ng palito, ang haba na lagi ng kuha ko. So, napupuno na yung memory. Pinapatay ko na lang. So, ayan, ipakita ko na lang sa inyong hinihiwa ko para di na kayo mag-alinlangan pa at di na kayo manghinayang, okay? Ngayon, after siguro isang oras ko na rin tong pinapakuluan, ayan kumunti na nga yung tubig na nilagay ko kanina, diba? Medyo malambot na pero hindi pa ganun kalambot kasi di pa naman humihiwalay yung laman sa bauto. Pero okay na yan kasi iluluto pa naman natin. Sa parehong kawali, syempre hinugasan ko na yan. Tinapon ko na rin yung sabaw na pinagpakuluan. Maglagay ng mantika na inalog-alog para magisa. Ayan, sige, ilaglag mo ng patalikod para mapahamak ka. Bawang, sibuyas, luya. Inisa-isa ko lang binanggit pero parang sabay-sabay ko na rin nilaglagan. Nung bumangon na ang ating aromatic expressions, inilaglag ko na ang pinakuloang pata. O syempre, ginisa ng maigi para di ka na mag-atubili. Nilagyan ng toyu, bisexual na hindi halata or pamintang buo, nor horse cube, steak pork tala, na pinirit-pirit para lang ma-enhance yung lasa. Dinurog na mani na may asin at asukal. Tira ko kasi yan na pinagsawsawan ng suha. Sayang din kung itapon ko lang. Nutella granules para tumamis syempre. Actually, mali pala yung gawa ko dito. Di agad-agad nilalagay yung asukal. Kasi pag naluto na yan at nasunog, papait. Pero hayaan nyo na, na-excite lang ako bakit ba? Nilagyan ko lang ulit ng rosemary leaves.
leaves. Wala lang, trip ko lang. Nag-dry na yung sarsa, no? Parang ang sarap na tuloy tignan. Pero kailangan ko pang lagyan ulit ng tubig kasi pakukuluan ko pa. Medyo matigas pa kasi itong pata. Siguro pinakuluan ko lang yan ng around 20 to 30 minutes, ganyan. Ano bang ginagawa ko dyan? Ba't pinapahirapan ko pa yung sarili ko? Ibubuksan ko lang naman. At nung tinusok-tusok ko, malambot na kasi effortless na nga yung tinidor, diba? So, nilagyan ko na ng pineapple juice with vitamin A, C, and E, with glutathione, silymarin extract, and with ginkgo bilobai. Nagmamanti-mantika na siya, ano. Ngayon, tikman na natin ang abilidar nitong niluto ko na naman na di kumawari. May kulang, so eto na, ang kakaiba na namang ilalagay natin. Charot lang, hindi to kakaiba, nilalagay talaga nila ito sa ganitong klase ng loto. Ang gin bilog. Napanood ko lang naman to kay Modern Nanay Concruz. So, wag nyo na akong sisihin, be. Kasi gumagaya lang din naman ako sa mga chef. Ganyan lang naman nilagay ko. Isang sandok. Siguro nasa 2 kutsara yan. And then, lagyan din pala natin ng konting suka. Konti lang. Hindi natin yan hahaluin kasi may suka. So, pakukuluan na lang natin yan. Hanggang sa maluto, malamang. Ngayon, tikman ulit natin. Ay, ano ba ito, Bi? Parang nahilo ako bigla. Nakakalasing nga yata talaga dahil doon sa gin man. Last but not the least, ilalagay na po natin ang puso ng saging para mapuno ng pagmamahal itong niluluto natin. Kasi di ba may mga naghahanap ng lutong may halong pagmamahal. So ito na yun, Bi. May puso na siya literal. Lutuin na lang natin yung puso. Tapos okay na yan. Ganun lang, Bi, kadali. May nakalimutan pala akong ilagay, bay leaves. Pero kahit wala na yan kasi may rosemary leaves naman na akong inilagay, diba? Medyo malapot na yung sabaw niya kanina, tapos nagmamanti-mantika na. Pero nung nilagay ko itong puso ng saging, naging ganyan yung itsura ng sabaw. Nagbago na siya bigla, di na siya tulad ng dati. Para bang lumabnaw na di kumawari. Pero okay na yan. Masarap na din naman yung sabaw pa lang ulam na. So okay na to, mag-aklo na tayo at nang makakain na. So yun na yun, tapos na ang pagluluto natin ng, di ko na alam kung anong tawag sa putahing ito. Kung patatim, pata Matthew, pata Noah, at charang puso ng saging, bahala na kayo. Hindi ko na rin sasabihin sa inyo kung masarap ba o hindi, kasi kahit sabihin kong masarap, di nyo naman matitikman so paano kayo maniniwala, diba? Baka isipin nyo pa ini-etchos ko lang kayo. To taste is to believe naman kasi talaga, diba? Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Please follow for more cooking vlogs. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Ay, andyan pa pala kayo.